sa pinakaliblib na bahagi ng isang maliit na baryo sa paanan ng kabundukan ng Sierra. Matatagpuan ang isang kubong, tila nalimutan na ng panahon. Doon, naninirahan si Aling Sela, isang matandang babae na kilala sa baryo bilang tahimik, mailap at puno ng misteryo. Wala siyang pamilya, wala ring madalas dumalaw. Ang tanging kasama niya ay ang hangin na sumisipol sa kawayan, ang mga ibong dumarapo sa bubong, at ang mga aninong sumasayaw tuwing gabi sa liwanag ng gasera. Ngunit hindi ganoon si Aling Sela noon. Sa kanyang kabataan, siya ay kilala bilang isang manghihilot na may pambihirang kakayahan. Marami na siyang natulungang may sakit, sugatan, at maging ang mga pinaniniwalaang hindi pangkaraniwan. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang iniwasan ng mga tao. Hindi dahil sa takot sa kanya, kundi dahil sa mga bulong-bulungan. May mga nagsasabing may koneksyon siya sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. At simula noon, pinili niyang mamuhay ng nag-iisa. Isang gabi, habang ang kalangitan ay natatakpan ng makakapal na ulap at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig, biglang nagising si Aling Sela mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Hindi siya basta nagising, parang may tumawag sa kanya. Isang mahinang ungol, isang daing na halos hindi marinig, ngunit sapat upang bumalot sa kanyang puso ang hindi maipaliwanag na kaba. Agad siyang bumangon. Hinawakan niya ang kanyang lumang lampara at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kubo. Bumungad sa kanya ang madilim na kagubatan. Tila ba may itinatagong lihim sa bawat puno at anino. Muling umalingaw-ngaw ang ungol. Ngayon ay mas malinaw na. Nanggagaling ito sa gawing likod ng kanyang kubo, malapit sa maliit na sapa na bihira niyang puntahan tuwing gabi. Sandaling nag-alinlangan si Aling Sela. Hindi siya duwag, ngunit sa edad niyang iyon, alam niyang may mga bagay na mas mabuting hindi pakialaman, lalo na sa oras ng gabi. Ngunit may kakaiba sa tinig na iyon. Hindi iyon tunog ng hayop, at lalong hindi rin iyon tunog ng tao. Huminga siya ng malalim. At kung may nangangailangan ng tulong, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang naglakad palabas, tinatahak ang makitid na daan patungo sa sapa. Bawat hakbang niya ay sinasabayan ng kaluskos, ng tuyong dahon at mahinang pag-ugong ng hangin. Habang papalapit siya, napansin niya ang isang kakaibang liwanag na hindi karaniwan sa lugar. Hindi ito liwanag ng buwan. Hindi rin ito apoy. Isa itong malamlam, ngunit buhay na liwanag. Parang humihinga. At doon niya nakita. Sa gilid ng sapa, nakahandusay ang isang dalaga. Ngunit hindi ito pangkaraniwang dalaga. Ang kanyang balat ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag, parang hinaplos ng mga bituin. Ang kanyang buhok ay mahaba at kulay pilak, na tila sumasabay sa agos ng hangin kahit wala itong direksyon. Ngunit ang pinakanakapangilabot, ang kanyang likod. May sugat, isang malalim na hiwa na tila sinadya. At mula roon, may bahagyang nakalitaw na tila pakpak, ngunit bali at duguan. Napaatras si Aling Sela. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Isang diwata, mahinang sambit niya.
Napapikit ang matandang babae. Tila may alaala na bumalik sa kanya. Mga panahong pilit niyang kinalimutan. Muling umungol ang dalaga. Mahina. Halos mawalan na ng buhay. At sa sandaling iyon, nawala ang pag-aalinlangan ni Aling Sela. Lumapit siya. Dahan-dahan niyang inilapag ang lampara sa tabi at lumuhod sa tabi ng diwata. Pinagmasdan niya ang sugat, malalim, at tila may bahid ng kakaibang enerhiya na hindi pangkaraniwan. Hindi ito gawa ng hayop, bulong niya. Maingat niyang hinawakan ang kamay ng diwata. Malamig, ngunit buhay. Hindi kita pababayaan, mariin niyang sabi. Sa kabila ng kanyang edad, nagawa niyang buhatin ang katawan ng diwata. Magaan ito, tila walang timbang. Ngunit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Habang binubuhat niya ito pabalik sa kubo, napansin niyang ang liwanag mula sa katawan ng diwata ay unti-unting humihina. At kasabay nito, tila may dumidilim sa paligid. Parang may nagmamasid. Parang may sumusunod. Ngunit hindi siya lumingon. Hindi siya dapat lumingon. Pagdating sa loob ng kubo, agad niyang inihiga ang diwata sa kanyang lumang kama. Kumuha siya ng mga halamang gamot, mga tuyong dahon, ugat at likido na matagal na niyang iniingatan. Isa-isa niyang nilinis ang sugat. Hindi madali. Sa tuwing hinahawakan niya ang sugat, tila may dumadaloy na kakaibang lakas. Parang may pumipigil sa kanya. Parang may ayaw na iligtas ang nilalang na ito. Ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat haplos, sa bawat pagtimpla ng gamot, ipinakita niya ang buong husay na matagal na niyang hindi ginagamit. Lumipas ang ilang oras. Sa wakas, humupa ang pagdurugo. Ngunit hindi pa rin nagigising ang diwata. Tahimik na naupo si Aling Sela. Sa tabi nito, pinagmamasdan ang mukha ng dalaga. Isang mukhang hindi nababagay sa mundong ito. Anong nangyari sa'yo? Bulong niya. Biglang umihip ang hangin sa labas. Mas malakas. Mas malamig. At kasabay nito, naramdaman ni Aling Sela ang isang presensya. Hindi niya ito nakikita. Ngunit sigurado siya. May darating. At alam niyang hindi iyon para tumulong. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng diwata. At kung sino man ang gumawa nito sa'yo, hindi ka na nila makukuha. Mahina, ngunit matatag niyang sabi. Sa labas ng kubo, sa kailaliman ng kagubatan, may dalawang matang kumikislap sa dilim. Nakamasid, naghihintay. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, muling napasok si Aling Sela sa mundong matagal na niyang iniwasan. Isang mundong puno ng hiwaga, panganib, at mga nilalang na hindi nagpapatawad. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang sugatang diwata. Hindi agad sumikat ang araw kinabukasan. Makakapal ang ulap na tila ba may hinaharang sa liwanag ng umaga. Ang hangin ay nanatiling malamig at ang paligid ng kubo ni Aling Sela ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Isang katahimikang hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng babala. Sa loob ng kubo, nanatiling nakahiga ang diwata. Maputla pa rin ang kanyang mukha, ngunit bahagya nang bumalik ang liwanag sa kanyang balat. Isang mahina, ngunit buhay, na kinang na tila lumalaban sa isang hindi nakikitang puwersa.
Tahimik na nakaupo si Aling Sela sa tabi ng kama. Hawak ang isang mangkok ng pinakuluang dahon at ugat. Buong gabi siyang hindi natulog. Sa halip, binantayan niya ang dalaga. Pinakiramdaman ang bawat paghinga nito, bawat bahagyang galaw. Sa kanyang mahabang buhay, marami na siyang nakita. Ngunit iba ito. Ang sugat ng diwata ay hindi simpleng sugat. Ito ay may marka, isang bakas ng kapangyarihang madilim. Tila gawa ng isang nilalang na hindi lamang nagnanais manakit, kundi pumatay. Dahan-dahan niyang inilapit ang basang tela sa sugat. Sa sandaling dumikit ito, bahagyang kumibot ang katawan ng diwata. Napahinto si Aling Sela at pagkatapos, unti-unting bumukas ang mga mata ng dalaga. Isang liwanag ang sumilay sa loob ng kanyang mga mata. Hindi karaniwang liwanag, kundi isang uri ng kapangyarihan na hindi maipaliwanag ng salita. Saglit silang nagkatitigan, walang nagsalita. Ngunit sa sandaling iyon, tila may naipasa na kaalaman sa pagitan nila, isang pakiramdam ng pagkilala, kahit hindi pa man sila nagkakakilala. Nasaan ako? Mahina at paos na tanong ng diwata. Ngunit ang kanyang tinig ay kakaiba, parang may kasamang himig. Parang bawat salita ay may sariling buhay. Sa aking kubo, sagot ni Aling Sela, kalmado ngunit maingat. Ligtas ka rito. Sa ngayon, napapikit sandali ang diwata, tila inaalala ang nangyari. At pagkatapos, bigla itong napasinghap. Agad nitong hinawakan ang kanyang likod, ngunit napaungol sa sakit. Huwag kang gagalaw, mariing sabi ni Aling Sela. Malalim ang sugat mo. Kung hindi kita naabutan kagabi, malamang ay hindi niya tinapos ang pangungusap. Tahimik ang diwata. Unti-unti nitong ibinaba ang kanyang kamay. At ikaw, muli nitong tanong, mas mahina na, bakit mo ako tinulungan? Napatingin si Aling Sela sa kanya. Isang simpleng tanong. Ngunit may bigat. Dahil kailangan mo ng tulong, sagot niya. Hindi lahat ng tao ay pipiliing tumulong sa katulad ko. Bahagyang ngumiti si Aling Sela. Ngunit hindi yon umabot sa kanyang mga mata. Hindi ako katulad ng karamihan. Muling natahimik ang diwata. At pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan nitong sinabi, ako si Lirael, isang pangalan na tila may dalang hangin. Napakunot ang noo ni Aling Sela. Hindi yan pangalan ng tao. Hindi nga ako tao. Hindi iyon sinabi ng may yabang. Hindi rin may takot, kundi bilang isang katotohanan. Alam ko, sagot ni Aling Sela. Nakita ko ang pakpak mo. Sandaling nanahimik si Lirael. Tila sinusukat ang matandang babae. Kung ganoon, alam mo rin na may susunod sa akin. Sa puntong iyon, bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Aling Sela. Kanina pa, napatingin si Lirael sa kanya. At hindi ka natatakot? Matagal na akong natakot, sagot ng matanda. At matagal ko na ring iniwan iyon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, alam niyang hindi iyon ganap na totoo. Dahil ang pakiramdam kagabi, ang presensya sa dilim, ay hindi pangkaraniwan. Ano ang umatake sa iyo? Tanong ni Aling Sela. Napapikit si Lirael. At nang muli itong dumilat, nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng lungkot.
Isang nilalang mula sa aking mundo, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Anong ibig mong sabihin? May nagbago, sagot ni Lirael. May pumasok na kadiliman sa aming kaharian at isa ako sa mga unang tumakas. Tumakas? Hindi para iligtas ang sarili ko, mariin niyang sagot. Kundi para iligtas ang isang bagay na hindi dapat mapasa kamay nila. Napatingin si Aling Sela sa kanya. Anong bagay? Hindi agad sumagot si Lirael. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa dibdib. At doon, isang liwanag ang lumitaw. Maliit, ngunit napakalakas. Parang isang puso na kumikislap sa pagitan ng kanyang mga palad. Agad na napaatras si Aling Sela. Yan ba ang dahilan kung bakit ka hinahabol? Tumango si Lirael. Ito ang tinatawag naming binhi ng liwanag. Napatitig ang matanda. Kapag ito'y napunta sa maling kamay, hindi lamang ang aming mundo ang mawawasak. Pati ang mundo ng tao, dugtong ni Aling Sela. Halos pabulong. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa pagkakataong iyon, pareho nilang naunawaan ang bigat ng sitwasyon. Bakit mo ito dinala dito? Tanong ni Aling Sela. Dahil ang mundo ninyo, ang huling lugar na hindi pa nila ganap na naaabot. Ngunit bago pa makapagsalita si Aling Sela, biglang nagdilim ang paligid. Hindi dahil sa ulap, kundi dahil sa isang presensya. Isang mabigat, nakakasakal na pakiramdam ang biglang bumalot sa buong kubo. Unti-unting kumisay ang apoy ng lampara. At pagkatapos, biglang bumukas ang pinto ng malakas. Walang hangin, walang kamay na nagtulak, ngunit bumukas ito. Dahan-dahang lumingon si Aling Sela. Sa labas, isang anino ang nakatayo. Hindi malinaw ang anyo, ngunit sapat ang presensya nito upang maramdaman ang panganib. Mahigpit na hinawakan ni Lirael ang kumikislap na liwanag. At sila na ang unang dumating, bulong niya. Tumayo si Aling Sela. Sa kabila ng kanyang edad, may kakaibang tapang ang lumitaw sa kanyang tindig. Matagal na siyang nanahimik. Matagal na siyang umiwas. Ngunit ngayon, hindi na siya maaaring umatras. Kahit sino ka pa, mahina, ngunit matatag niyang sabi habang nakatingin sa dilim. Hindi mo siya makukuha dito. Unti-unting gumalaw ang anino. At sa unang pagkakataon, narinig nila ang tinig nito. Masyado ka nang matanda para makialam sa mga bagay na hindi mo nauunawaan. Ngunit hindi umatras si Aling Sela. Sa halip, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay. At mula rito, may sumiklab na isang liwanag. Mas mahina kaysa kay Lirael. Ngunit sapat upang patunayan ang isang bagay, na ang matandang babae ay hindi lamang isang simpleng manghihilot at ang laban na matagal na niyang iniwasan ay bumalik na. Ang hangin sa loob ng kubo ay biglang bumigat. Parang may hindi nakikitang kamay na pumipisil sa bawat sulok ng espasyo. Pinipilit itong sumuko sa presensyang unti-unting pumapasok mula sa pintuan. Nakatayo si Aling Sela. Tuwid ang likod, matatag ang tingin. Sa harap niya, ang anino ay unti-unting nagkaroon ng hugis. Hindi ito ganap na tao. Mas matangkad, mas manipis. At ang mga galaw nito ay tila hindi saklaw ng natural na batas. Parang dumudulas sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa likod niya,
Pilit na bumabangon si Lirael kahit halatang mahina pa ang kanyang katawan. "Huwag!" Mahina nitong sabi, ngunit malinaw ang diin. Hindi mo siya kayang labanan ng mag-isa. Hindi lumingon si Aling Sela. "Hindi ko kailangang mag-isa." Bahagyang tumaas ang kanyang kamay at ang liwanag mula rito ay naging mas malinaw. Isang malambot, ngunit matatag na sinag na tila may sariling tibok. Sandaling natahimik ang anino. At pagkatapos, marahang tumawa. Isang malamig, hungkag na tunog. "Hindi ko inaasahan," sabi nito, "na makakatagpo ako ng isang tulad mo dito sa mundong ito." "Hindi rin kita inaasahan," tugon ni Aling Sela. "Ngunit narito ka." Unti-unting pumasok ang nilalang sa loob ng kubo. Sa bawat hakbang nito, tila kumukupas ang liwanag sa paligid. Ang apoy ng lampara ay kumisay. Ang mga anino ay humaba. "At ang dala mo," patuloy nito, nakatingin kay Lirael, "ay hindi para sa mga nilalang na mahihina." Mahigpit na hinawakan ni Lirael ang binhi ng liwanag. Kahit nanginginig ang kanyang kamay, hindi niya ito binitawan. "Hindi ito para sa inyo," mariin niyang sagot. Biglang nag-iba ang aura ng nilalang. Mas naging mabigat, mas naging mapanganib. "Wala kang karapatang magdesisyon," malamig nitong sabi. "Iyon ay pag-aari ng aming kaharian." "Hindi na," sagot ni Lirael, "kahit hirap. Simula nang piliin ninyo ang kadiliman." Isang iglap. Biglang naglaho ang anyo ng nilalang. At sa susunod na sandali, nasa harap na ito ni Aling Sela. Napakabilis. Halos hindi makita. Ngunit handa ang matanda. Sa mismong sandaling iyon, itinulak niya ang kanyang kamay pasulong. At isang alon ng liwanag ang sumabog mula sa kanya. Tumama ito sa nilalang. Dahilan upang umatras ito ng ilang hakbang. Bahagyang umalon ang anyo nito, tila naapektuhan, ngunit hindi nasaktan. Sa halip, ngumiti ito. "Matagal ka nang nagtatago," sabi nito. "Ngunit hindi pa rin sapat ang lakas mo." Hindi sumagot si Aling Sela. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang tama ang sinabi nito. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi na ganoon kalakas ang kanyang kakayahan. Ngunit hindi iyon dahilan upang sumuko. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang liwanag, parang may anyo na, parang isang lumang kapangyarihan na matagal nang hindi nagagamit. "Hindi ko kailangang maging sapat," mahina ngunit matatag niyang sabi. "Kailangan ko lang tumagal." Bahagyang kumunot ang noo ng nilalang. "At para saan?" Para sa kanya. Muling kumislap ang liwanag mula sa kamay ni Lirael. Kahit mahina, sumagot ito sa enerhiya ni Aling Sela. Parang may ugnayan sa pagitan nila. At sa sandaling iyon, tila nagbago ang balanse sa loob ng kubo. Napansin iyon ng nilalang. "At iyan ang problema," sabi nito. "Kapag nagsanib ang liwanag, nagiging hadlang ito." Dahan-dahan nitong inangat ang kanyang kamay. At mula rito, lumitaw ang isang manipis na usok. Itim, gumagalaw, parang buhay. Unti-unti itong humugis. Isang matulis na anyo. Isang sandata. "Hindi ko nais na patagalin ito," malamig nitong sabi. Sa isang iglap, sumugod ito. Mabilis. Walang pag-aatubili. Ngunit bago pa ito makalapit,
Biglang nagliwanag ang buong kubo. Hindi lamang mula kay Aling Sela, hindi lamang mula kay Lirael, kundi mula sa paligid mismo. Ang mga dingding, ang sahig, maging ang hangin, tila nagising. At sa gitna nito, isang malakas na puwersa ang tumulak sa nilalang palabas ng kubo. Tumama ito sa lupa sa labas, bahagyang gumulong. Saglit na natahimik ang paligid. Mabigat ang paghinga ni Aling Sela. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi iyon galing sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatingin si Lirael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay muling nagliliwanag, ngunit ngayon ay mas malinaw. At ang lugar na ito, mahina niyang sabi, hindi ito pangkaraniwan. Napatingin si Aling Sela sa paligid ng kanyang kubo. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, muli niyang naramdaman ang pulso ng lugar na ito. Isang lumang kapangyarihan, isang proteksyon na matagal niyang hindi pinapansin. Hindi ito basta kubo, bulong niya. Sa labas, unti-unting tumayo ang nilalang. Hindi ito nasugatan, ngunit malinaw na naapektuhan. Tumingin ito sa kubo. Ngayon ay may kakaibang pag-iingat. Kung ganoon, sabi nito, hindi ito magiging madali. Unti-unti itong umatras. Ngunit bago tuluyang mawala sa dilim, muli itong nagsalita. Babalik ako. At sa susunod, hindi na ako mag-iisa. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Sa loob ng kubo, dahan-dahang bumagsak si Aling Sela sa upuan. Pagod, ngunit gising ang kanyang isipan. Samantala, si Lirael ay muling napahiga. Hawak pa rin ang binhi ng liwanag. Hindi pa ito tapos, mahina niyang sabi. Alam ko, sagot ni Aling Sela. Tahimik silang dalawa. Ngunit sa kanilang katahimikan, pareho nilang naramdaman ang isang bagay, na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa kanila. Ito ay simula ng isang mas malawak na digmaan. At ang kubo sa gitna ng kagubatan ang naging unang larangan nito. Matapos ang unang pagharap, hindi na muling nakatulog si Aling Sela. Tahimik ang gabi ngunit hindi mapayapa. Ang bawat kaluskos ng dahon, bawat ihip ng hangin ay tila may dalang mensahe. Isang babala na ang katahimikan ay pansamantala lamang. Sa loob ng kubo, muling binalot ng katahimikan ang paligid. Si Lirael ay nananatiling mahina, ngunit ang liwanag mula sa kanyang katawan ay unti-unting lumalakas. Ang sugat sa kanyang likod ay hindi pa tuluyang maghilom, ngunit hindi na ito kasing lalim tulad ng dati. Habang pinapalitan ni Aling Sela ang benda, napansin niyang ang sugat ay hindi basta-basta nagsasara. Ito ay tila lumalaban. May pumipigil sa paggaling mo, mahinang sabi ng matanda. Hindi agad sumagot si Lirael. Sa halip, tumingin ito sa labas ng kubo, sa direksyon ng kagubatan. Hindi lamang iyon, sagot niya. May tumatawag. Napahinto si Aling Sela. Tumatawag? Tumango si Lirael. Isang bantay ng kagubatan. Biglang bumigat ang pakiramdam ng matanda. Matagal na niyang narinig ang mga kwentong iyon. Mga nilalang na nagbabantay sa balanse ng kalikasan. Hindi kumikiling sa tao o sa ibang mundo. Ngunit bihira silang magpakita. At lalong hindi sila basta-basta tumatawag.
Hindi iyon magandang senyales, bulong ni Aling Sela. Depende, sagot ni Lirael. Kung siya ay kakampi, may pag-asa tayo. Kung hindi, sandaling natahimik si Lirael. Mas mabuti pang hindi na natin malaman. Sa sandaling iyon, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan. Hindi ito malakas, ngunit sapat upang maramdaman sa dibdib. Isang malalim, mabagal na ugong, parang tibok ng lupa. Unti-unting tumayo si Aling Sela. Hindi na siya nagtanong. Alam niyang iyon na ang tinutukoy ni Lirael. Kailangan kong lumabas, sabi ng matanda. Hindi ka pwedeng pumunta mag-isa, agad na sagot ni Lirael. Pilit na bumabangon, ngunit agad siyang napahinto sa sakit. Mahigpit na hinawakan ni Aling Sela ang kanyang balikat. Manatili ka rito, mariin niyang sabi. Kung ito man ay isang bantay, mas makikinig siya sa akin kaysa sa isang sugatang diwata. Napatingin si Lirael sa kanya. May pag-aalinlangan, ngunit may tiwala rin. Mag-ingat ka, mahina niyang sabi. Hindi sumagot si Aling Sela. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lampara at dahan-dahang lumabas ng kubo. Sa labas, ang kagubatan ay tila nagbago. Mas madilim, mas siksik, at ang mga puno tila mas matangkad, mas buhay. Habang naglalakad siya, papalalim, unti-unting lumalakas ang tunog. Hanggang sa marating niya ang isang bukas na bahagi ng kagubatan. At doon, tumigil siya. Sa gitna ng clearing, may isang nilalang na nakatayo. Napakalaki, halos doble ng taas ng isang tao. Ang katawan nito ay tila gawa sa kahoy at bato, ngunit may buhay. Gumagalaw ang mga ugat sa ibabaw nito, parang mga ugat ng puno na may sariling tibok. Ang mga mata nito ay kumikislap sa kulay berde, malalim, matanda, at puno ng kaalaman. Hindi ito mukhang galit, ngunit hindi rin ito mapagkakatiwalaan. Alam kong darating ka, sabi ng nilalang. Ang tinig nito ay mabigat, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi nagulat si Aling Sela. Sa halip, bahagya siyang yumuko. Matagal na mula nang muli akong makatagpo ng tulad mo, sagot niya. Tama, tugon ng nilalang. Matagal ka nang nanahimik. Napatingin ito sa kanya. Ngunit ngayon, muling nagising ang iyong kapangyarihan. Tahimik si Aling Sela. Hindi ako ang mahalaga, sabi niya. May sugatang nilalang sa aking kubo at alam kong nararamdaman mo yon. Isang diwata, sagot ng bantay. Hindi ito tanong, kundi isang katiyakan. At ang dala niya, patuloy nito, ay hindi dapat narito. Bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Aling Sela. Kung ganoon, alam mo rin kung bakit siya hinahabol. Tumango ang bantay. At alam ko rin kung ano ang mangyayari kung hindi siya mapoprotektahan. Sandaling natahimik ang dalawa. Ang hangin ay tila huminto. Tutulungan mo ba kami? Diretso niyang tanong. Hindi agad sumagot ang bantay. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. Sa bawat hakbang, tila sumasabay ang lupa. At bakit ko kayo tutulungan? Tanong nito. Hindi ako kumikiling sa tao, hindi rin sa diwata. Hindi ito tungkol sa pagkampi, sagot ni Aling Sela. Ito ay tungkol sa balanse. Tumigil ang nilalang. Kung bumagsak ang liwanag, patuloy niya, hindi lamang ang kanilang mundo ang mawawala, pati ang kagubatan na ito mawawala rin.
Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng bantay. Mas naging seryoso, mas naging mabigat. Alam mo ang sinasabi mo, sabi nito. Dahil nakita ko na ito noon, sagot ni Aling Sela. Isang sandali ng katahimikan ang lumipas. At pagkatapos, kung ganoon, sabi ng bantay, huli na ang lahat. Biglang kumabog ang dibdib ni Aling Sela. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang tumingin ang nilalang sa kalangitan at sa unang pagkakataon, napansin ni Aling Sela, ang ulap ay hindi gumagalaw. Ito ay umiikot, parang may hinihigop sa gitna. At sila, mahina nitong sabi, ay paparating na. Biglang umihip ang hangin. Mas malakas, mas malamig. At sa malayo, may mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. Dahan-dahang bumaling ang bantay kay Aling Sela. Kung nais mong iligtas ang diwata, sabi nito, kailangan mong pumili. Pumili ang kubo mo o ang kagubatan. Nanlaki ang mata ni Aling Sela. Hindi ako pwedeng mamili. Ngunit iyon ang kailangan, mariing sagot ng bantay. Dahil hindi mo kayang iligtas ang pareho, biglang tumahimik ang paligid. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Aling Sela na tama ang nilalang. Sa malayo, papalapit na ang mga anino. At sa unang pagkakataon, napilitan siyang harapin ng isang desisyon na maaaring magbago sa lahat. Ang mga salita ng bantay ay tila bumigat sa hangin. Ang kubo mo o ang kagubatan, paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa isipan ni Aling Sela habang nakatayo siya sa gitna ng clearing. Sa malayo, unti-unting lumalapit ang mga anino, mga presensyang hindi na kailangang makita upang maramdaman ang panganib. Hindi siya agad nakasagot, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ang sagot na kanyang pipiliin ay walang balikan. Hindi ako naniniwala na iyon lang ang pagpipilian, mariin niyang sabi. Tahimik na pinagmamasdan siya ng bantay. Ang mga tulad mo, sagot nito, laging naghahanap ng ikatlong daan. At madalas, patuloy nito, iyon ang nagdadala ng mas malaking kapahamakan. Huminga ng malalim si Aling Sela. Sa kanyang dibdib, muling nagising ang isang bagay na matagal niyang ikinubli. Isang matigas na paniniwala na kahit kailan ay hindi tuluyang nawala. Kung may matitira man sa mundong ito, sabi niya, hindi iyon dahil sa pagpili kung sino ang ililigtas, kundi dahil sa pagtangging iwan ang isa para sa isa. Unti-unting lumiwanag ang mga mata ng bantay, hindi sa galit, kundi sa pagsusuri. Tumatanda ka na, sabi nito, ngunit hindi ka pa rin natututo. Maaring hindi, sagot ni Aling Sela. Ngunit sapat na iyon upang hindi ako magsisi. Sa sandaling iyon, mas lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay nagliparan, at mula sa dilim ng kagubatan, unti-unting lumitaw ang mga nilalang. 3. Ngunit ang presensya nila ay tila higit pa sa 10. Hindi sila ganap na nakikita. Ang kanilang mga anyo ay parang hinugot mula sa anino mismo. Ngunit ang kanilang mga mata, malalamig, walang emosyon, ay malinaw na nakatuon kay Aling Sela. At narito na sila, mahina, ngunit mabigat na, sabi ng bantay. Hindi na umatras si Aling Sela. Sa halip, dahan-dahan niyang itinuwid ang kanyang tindig.
kung hindi mo kami tutulungan, sabi niya. Hindi inaalis ang tingin sa mga paparating na nilalang. Hindi ko kayo mapipilit. Ngunit hindi rin ako titigil. Isang mahabang katahimikan ang lumipas. At pagkatapos, hindi kita tutulungan, sagot ng bantay. Sandaling tumigil ang mundo ni Aling Sela. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ngunit hindi rin kita hahadlangan. Bahagyang kumunot ang noo niya. At iyon ang pinakamalapit na tulong na maibibigay ko. Sa sandaling iyon, sumugod ang mga anino. Mabilis, tahimik, walang babala. Ngunit handa si Aling Sela. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang liwanag ang sumabog mula rito, mas malakas kaysa dati. Tinamaan ang unang nilalang, dahilan upang umatras ito. Ngunit ang dalawa pa ay nagpatuloy. Sa isang iglap, nasa harap na niya ang isa. Isang matalim na anyo ang sumugod. Ngunit bago ito tumama, may tumubong ugat mula sa lupa. Hinila nito ang nilalang pababa, pansamantalang pinigilan. Napatingin si Aling Sela sa bantay. Hindi ito nagsasalita. Ngunit gumagalaw ang kagubatan. Hindi kita tutulungan, mahina niyang ulit. Ngunit ngayon, may ibang kahulugan. Muling sumugod ang pangalawang nilalang. Sa pagkakataong ito, hindi na sapat ang simpleng liwanag. Napaatras si Aling Sela. Nararamdaman niya ang pagod. Ang kanyang lakas ay hindi na tulad ng dati. At unti-unti, nauubos ito sa kabilang banda. Sa loob ng kubo, biglang nagising si Lirael. Napabalikwas siya. Hawak ang kanyang dibdib. May naramdaman siya. Isang tawag. Isang panganib. At siya, bulong niya. Sa kabila ng sakit, pilit siyang tumayo. Hindi siya maaaring manatili. Hindi habang may lumalaban para sa kanya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo. At sa sandaling iyon, muling kumislap ang binhi ng liwanag. Mas maliwanag, mas buhay. Parang sumasagot sa kanyang desisyon. Sa kagubatan, unti-unting napapalibutan si Aling Sela. 3 nilalang, 3 direksyon, at siya ay nag-iisa. Sa unang pagkakataon, napaatras siya ng tuluyan. Ngunit bago pa man sumugod ang mga anino, biglang nagliwanag ang buong paligid. Isang malakas na sinag ang dumating mula sa likod ng mga puno. Napahinto ang lahat, maging ang bantay. Dahan-dahang lumingon si Aling Sela. At doon, nakita niya si Lirael, nakatayo sa pagitan ng liwanag. Mahina ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang presensya ay hindi na sugatan. Hindi na takot, kundi handa. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. At sa sandaling iyon, nagsanib ang kanilang liwanag. Mas maliwanag, mas matatag. At sa unang pagkakataon, ang mga anino ang napaatras. Tahimik ang kagubatan. Ngunit hindi na ito ang katahimikang puno ng takot. Ito ay katahimikan bago ang mas malaking laban. At sa gitna nito, ang 2 nilalang mula sa magkaibang mundo ay magkasamang humaharap sa paparating na dilim. Ang liwanag na nagsanib mula kina Aling Sela at Lirael ay tila naging isang pader.
Hindi nakikita, ngunit sapat upang pigilan ang paglapit ng mga anino. Sa loob ng ilang sandali, walang gumalaw. Ang kagubatan ay tahimik, ngunit hindi patay. Sa halip, ito ay tila nakamasid, nakikinig sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng enerhiyang sumasalubong sa dilim. Unti-unting umatras ang tatlong nilalang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-iingat. Hindi pa ito ang tamang oras, malamig na sabi ng isa sa kanila. Ang tinig ay parang dumadaloy sa hangin. At hindi pa rin sapat ang inyong lakas. Sa isang iglap, naglaho sila. Walang bakas, walang iniwang anino. Ngunit ang kanilang presensya ay nanatili, parang marka sa mismong hangin. Dahan-dahang bumaba ang liwanag sa paligid. Humina ang kinang mula sa kanilang mga kamay. At kasabay nito, napahina rin ang tuhod ni Aling Sela. Halos bumagsak siya, ngunit agad siyang inalalayan ni Lirael. Hindi ka dapat lumabas. Mahina, ngunit may pag-aalala nitong sabi. Bahagyang ngumiti ang matanda. At hindi ka rin dapat sumunod. Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Pareho nilang alam. Wala sa kanila ang kayang sundin ang sarili nilang payo. Sa di kalayuan, tahimik na nakatayo ang bantay ng kagubatan. Pinagmamasdan sila. Hindi na ito gumalaw. Hindi na rin nagsalita. Ngunit ang presensya nito ay nagbago. Hindi na kasing bigat tulad ng dati. Babalik sila, sabi ni Lirael. Hawak pa rin ang binhi ng liwanag. Mas marami. Mas handa, dugtong ni Aling Sela. Tahimik silang tumayo sa gitna ng clearing. Hanggang sa muli, nagsalita ang bantay. At kapag bumalik sila, hindi na sapat ang inyong liwanag. Napalingon si Aling Sela. Kung ganoon, sabi niya, ano ang kailangan? Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, dahan-dahan, itong lumapit. At sa unang pagkakataon, hindi na ito mukhang isang bantay lamang, kundi isang saksi sa nakaraan, sa mga bagay na matagal nang nangyari. May nakalimutan ka, sabi nito kay Aling Sela. Unti-unting nanlaki ang mata ng matanda. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Alam mo, sagot ng bantay. Pinili mo lamang kalimutan. Biglang bumigat ang dibdib ni Aling Sela. May kumirot. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Matagal na yon, mahina niyang sabi. Ngunit hindi pa tapos, sagot ng nilalang. Napatingin si Lirael sa kanya. Ano ang tinutukoy niya? Hindi agad sumagot si Aling Sela. Sa halip, napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang parehong kamay na kanina lamang ay naglabas ng liwanag. Ang parehong kamay na dati ay ginamit sa ibang paraan. Bago pa ako naging manghihilot, dahan-dahan niyang sabi, ako ay isang tagapamagitan. Tahimik si Lirael. At hindi lamang sa mundo ng tao. Unti-unting lumalim ang kanyang tinig. May panahon na ako ang tulay sa pagitan ng inyong mundo at ng amin. Napahinto si Lirael. Kung ganoon, kilala mo ang aming kaharian? Hindi lamang kilala, sagot ni Aling Sela. Nakarating na ako roon. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Maging ang hangin ay tila tumigil. At ang sugat mo, patuloy niya, tumingin kay Lirael, hindi iyon ang unang beses na nakita ko. Bahagyang umatras si Lirael. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Aling Sela. At ang kadilimang humahabol sa iyo, nakita ko na rin yon.
hindi sa panaginip, kundi sa sarili kong pagkakamali. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng bantay. Parang matagal na nitong hinihintay ang sandaling ito. Sabihin mo sa kanya, sabi nito. At harapin mo na ang nakaraan mo. Napapikit si Aling Sela. At sa wakas, pinili niyang magsalita. Maraming taon na ang nakalipas, panimula niya. May isang tulad mong diwata ang lumapit sa akin. Nasugatan din siya. Hinabol din siya. Mahigpit na hinawakan ni Lirael ang binhi ng liwanag. At tulad mo, may dala rin siyang liwanag. Napabuntong hininga si Aling Sela. Tinulungan ko siya. Pinrotektahan ko siya. Ngunit biglang humina ang kanyang tinig. At sa huli, hindi ko siya nailigtas. Nanlaki ang mata ni Lirael. Anong nangyari? Dahan-dahang tumingin si Aling Sela sa kanya. At dahil sa desisyon ko, nahulog sa maling kamay ang liwanag na iyon. Isang malamig na hangin ang dumaan. At doon nagsimula ang kadilimang hinaharap mo ngayon. Tahimik. Walang gumalaw. Ang bawat salita ay tila bumigat sa hangin. Kung ganoon, mahina ngunit nanginginig na sabi ni Lirael, ikaw ang dahilan kung bakit. Huwag mong tapusin, putol ni Aling Sela. Ngunit hindi galit ang kanyang tinig, kundi pag-amin. Oo, direkta niyang sabi. Ako ang isa sa mga dahilan kung bakit lumakas ang kadilimang iyon. Tumahimik si Lirael, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. At ngayon, patuloy ni Aling Sela, bumalik ito. Mas malakas, mas handa. At ako, tumingin siya sa kanyang kamay, ay hindi na katulad ng dati. Isang mahabang katahimikan ang lumipas. Hanggang sa, kung ganoon, sabi ni Lirael, mas malinaw at tinig, hindi ito pagkakataon para umatras. Napatingin si Aling Sela sa kanya. Kung ikaw ang nagbukas ng pintong iyon, patuloy ni Lirael, ikaw rin ang may kakayahang isara ito. Sa unang pagkakataon, may bahagyang liwanag na bumalik sa mga mata ng matanda. Hindi pag-asa, ngunit direksyon. Sa gilid, tahimik na tumango ang bantay. Kung nais ninyong magkaroon ng pagkakataon, sabi nito, kailangan ninyong balikan ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang daan patungo sa pagitan ng mundo. Ang lumang lagusan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aling Sela. Akala ko, sarado na iyon. Hindi kailanman ganap na nagsasara ang mga ganitong lugar, sagot ng bantay. Lalo na kung may naiwan. Nanlaki ang mata ni Aling Sela. At kung anuman ang naiwan mo roon, patuloy nito, iyon ang maaaring magligtas sa inyo o tuluyang magwasak sa lahat. Tahimik silang tatlo. Ngunit sa sandaling iyon, malinaw ang susunod na hakbang. Hindi na sapat ang pagtatago. Hindi na sapat ang pagtatanggol. Kailangan nilang bumalik sa pinagmulan, sa pagkakamali, sa lugar kung saan nagsimula ang kadiliman. At sa unang pagkakataon, handa na si Aling Sela na harapin iyon. Ang desisyon ay nabuo ng walang pag-aalinlangan. Hindi na sila maaaring manatili sa kubo. Hindi na sapat ang maghintay sa pagdating ng mga anino. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pagtatanggol. Ito ay tungkol sa pagharap sa pinagmulan ng kadiliman.
Sa unang liwanag ng umaga, tahimik na naghanda sina Aling Sela at Lirael. Ang kalangitan ay nanatiling mapusyaw, tila may bakas pa rin ng nagdaang gabi. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi na kasing bigat tulad ng dati. Parang ang kagubatan mismo ay naghihintay sa kanilang pag-alis. Sa loob ng kubo, maingat na inilagay ni Aling Sela ang ilang piling halamang gamot sa isang lumang tela. Hindi marami, sapat lamang upang magtagal sa paglalakbay. Hindi magiging madali ang daraanan natin, sabi niya habang itinatali ang tela. Nakaupo si Lirael sa gilid ng kama. Mas maayos na ang kanyang kalagayan, ngunit ang sugat sa kanyang likod ay nananatiling hindi pa ganap na gumagaling. Sa kabila nito, malinaw sa kanyang mga mata ang determinasyon. "Hindi ako hihinto," sagot niya. Sandaling napatingin si Aling Sela sa kanya. "Hindi ko inaasahang hihinto ka." Tahimik na tumayo si Lirael. Sa bawat galaw, may bahagyang sakit, ngunit hindi niya ito pinansin. "Ang lagusan?" tanong niya. "Saan ito matatagpuan?" Saglit na tumahimik si Aling Sela. Parang may bumalik na alaala. Isang lugar na matagal niyang iniwasan. "Sa pinakalalim na bahagi ng kagubatan," sagot niya, "kung saan hindi na umaabot ang liwanag ng araw. Doon ko unang nakita ang daan papunta sa inyong mundo. At doon rin siya unang nagkamali. Hindi na niya iyon sinabi ng malakas, ngunit malinaw sa kanyang isipan. Paglabas nila ng kubo, sinalubong sila ng tahimik na kagubatan. Walang ibon, walang kuliglig, parang may umiwas. Sa di kalayuan, nakatayo ang bantay. Hindi ito lumapit, ngunit naroon ito, nagbabantay, nagmamasid. "Hindi kita sasamahan," sabi nito. "Alam ko," sagot ni Aling Sela. Ngunit ang landas ay hindi na tulad ng dati. Patuloy ng nilalang. Nagbago na ito. Dahil sa kadiliman. Dahil sa mga naiwan. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. "At tandaan mo," dagdag nito, "ang lagusan ay hindi lamang pintuan. Ito ay salamin." Napakunot ang noo ni Lirael. "Salamin ng ano?" "Ang kung ano ang dala ninyo," sagot ng bantay. "At kung ano ang pilit ninyong tinatago." Tahimik si Aling Sela. Alam niya ang ibig sabihin nito. At yun ang dahilan kung bakit siya natatakot. Ngunit hindi na siya umatras. "Salamat," sabi niya. Hindi sumagot ang bantay. Ngunit sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang mga puno, tila nagbibigay daan. Nagsimula silang maglakad. Palalim. Mas malalim pa. Habang tumatagal, unti-unting nagbago ang kagubatan. Ang mga puno ay naging mas matatangkad. Ang liwanag ay naging mas bihira. At ang hangin, mas malamig. "May kakaiba," bulong ni Lirael. "Dito nagsisimula ang pagbabago," sagot ni Aling Sela. Ang hangganan, sa bawat hakbang, tila mas bumibigat ang kanilang mga katawan. Hindi pisikal, kundi parang may humihila sa kanilang kalooban. Isang pakiramdam ng pag-alala, ang pagbalik. At sa wakas, narating nila ang lugar. Isang malawak na espasyo sa gitna ng kagubatan. Ngunit hindi ito tulad ng clearing na kanilang pinanggalingan. Ang lupa ay maitim. Ang hangin ay tahimik, hindi gumagalaw. At sa gitna, isang malaking bato, hindi pangkaraniwan. Ito ay may mga ukit
Mga simbolong hindi mabasa ng karaniwang mata, ngunit tila may sariling liwanag. Ang lagusan, mahina ni Aling Sela. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya, unti-unting nagliwanag ang mga simbolo. Parang kinikilala siya. Parang hindi siya kailanman nawala. Napahinto siya sa harap nito. Mahigpit ang kanyang paghinga. Matagal na kitang iniwasan, bulong niya. Sa likod niya, tahimik na nakatayo si Lirael. At ngayon, sabi nito, wala ka ng ibang pagpipilian. Tumango si Aling Sela. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa bato. Sa sandaling dumikit ito, biglang kumislap ang buong paligid. Ang hangin ay umikot at ang mundo tila nagbago. Sa isang iglap, wala na ang kagubatan. Wala na si Lirael. Nakatayo si Aling Sela, mag-isa, sa isang lugar na hindi niya malilimutan. Isang lumang alaala, isang gabi, isang sugatang diwata, at isang desisyon. Hindi, mahina niyang sabi. Hindi ito totoo. Ngunit alam niya, ito ang sinasabi ng bantay. Ang lagusan ay salamin. At ngayon, pinapakita nito ang kanyang nakaraan. Sa di kalayuan, nakita niya ang sarili niya, mas bata, mas malakas. At sa harap nito, isang diwata, sugatan, mahina, at hawak nito, isang liwanag. Unti-unting lumapit si Aling Sela. Hindi siya makita, hindi siya marinig. Ngunit naroon siya, saksi. At dito, bulong niya, nanginginig ang tinig. Dito ako nagkamali. Habang pinapanood niya ang kanyang nakaraan, isang malamig na presensya ang unti-unting lumitaw sa paligid. Hindi bahagi ng alaala, kundi bahagi ng kasalukuyan. At sa sandaling iyon, naunawaan niya, hindi lamang nila haharapin ang nakaraan, kundi ang mga bagay na hindi niya kailanman natapos. Ang hangin sa loob ng alaala ay hindi gumagalaw. Ito ay parang isang mundong nakapirmi. Isang sandaling pilit na inuulit, naghihintay na muling harapin ang katotohanan. Nakatayo si Aling Sela sa gitna ng eksenang matagal niyang tinakasan. Sa kanyang harapan, ang kanyang nakaraan ay patuloy na umuukit ng parehong pangyayari. Ang batang siya, mas tuwid ang tindig, mas maliwanag ang aura, ay nakaluhod sa tabi ng sugatang diwata. Katulad ni Lirael, ang nilalang na iyon ay may dalang liwanag, ngunit mas marupok, mas takot. Maniwala ka sa akin, sabi ng batang Aling Sela sa diwata noon. Ligtas ka rito. Isang pangungusap na puno ng tiwala. Isang pangakong hindi niya natupad. Napapikit ang kasalukuyang Aling Sela. Akala ko noon sapat na yon, bulong niya. Ngunit hindi siya maaaring manatiling tagamasid dahil unti-unting nagbabago ang alaala. Ang paligid ay nagsimulang kumulubot, parang papel na sinusunog sa dulo. Ang mga anino ay gumagalaw sa likod ng eksena, hindi bahagi ng orihinal na pangyayari. Narito na ang kasalukuyan, at kasama nito, ang kadilimang matagal na niyang iniwasan. Biglang dumilim ang kalangitan ng alaala.
Ang batang Alingsela ay hindi pa rin nakakakita ng panganib. Ngunit ang kasalukuyang Alingsela, alam na. Huwag mong ulitin, mariin niyang sabi. Kahit alam niyang hindi siya maririnig. Sa likod ng mga puno sa alaala, may lumitaw. Isang anyo. Mas malinaw kaysa sa mga aninong kanilang nakalaban. Mas matatag. Mas buhay. Dahan-dahan itong lumapit. At sa bawat hakbang nito, ang alaala ay nagiging mas baluktot. Mas mali. Mas mapanganib. Hindi ka dapat narito, sabi ng nilalang. Ang tinig nito ay hindi lamang marinig. Ito ay naramdaman. Tumagos sa mismong isip ni Alingsela. Hindi siya lumingon. Matagal na akong narito, sagot niya. Hindi. Malamig nitong tugon. Ang bahagi mong ito ay dapat nanatiling patay. Dahan-dahan siyang humarap. At sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng malinaw. Isang nilalang na tila hinugot mula sa anino, ngunit may anyong halos tao. Ang mukha nito ay hindi ganap na makita, parang tinatakpan ng usok. Ngunit ang mga mata nito ay kilala niya. Hindi dahil nakita niya ito noon, kundi dahil naramdaman niya ito. Ikaw, mahina niyang sabi. Isa ako sa mga iniwan mo, sagot ng nilalang. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi niya agad naunawaan, ngunit naramdaman niya ang katotohanan. Ikaw ang... Hindi mahalaga kung ano ako noon, putol nito. Ang mahalaga kung ano ako ngayon. Sa likod nila, patuloy ang eksena ng nakaraan. Ang batang Alingsela ay patuloy na ginagamot ang diwata. Ngunit ngayon, may pagbabago. Ang sugat ng diwata ay unti-unting umiitim. Hindi iyon nangyari noon. Hindi ito bahagi ng alaala, sabi ni Alingsela. Hindi na, sagot ng nilalang. Dahil ikaw ay narito. Biglang kumilos ang anino. Sa isang iglap, nasa pagitan na ito ng batang Alingsela at ng sugatang diwata. Ngunit hindi pa rin ito napapansin ng kanilang nakaraan. Kung nais mong baguhin ang nangyari, sabi nito, ito na ang pagkakataon. Napaatras si Alingsela. Hindi ko pwedeng baguhin iyon. Ngunit gusto mo, mariin nitong sagot. At iyon ang katotohanan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nais niyang baguhin ang nangyari. Iligtas ang diwata. Pigilan ang kadiliman. Ayusin ang kanyang pagkakamali. Isang hakbang lamang, bulong ng nilalang. At mawawala ang lahat ng sakit na dala mo. Napatingin siya sa batang sarili niya. Sa diwata, sa liwanag, at sa kadilimang unti-unting pumapalibot. Kung gagalaw siya, maaari niyang baguhin ang lahat. Ngunit, hindi. Mariin niyang sabi. Tumigil ang nilalang. Hindi ko nababaguhin ang nakaraan. Hindi yon kahinaan. Patuloy niya. Iyon ang katotohanan. Unti-unting nagbago ang paligid. Ang alaala ay kumaluskos. Kung babaguhin ko ito, dagdag niya, hindi ko matutunan ang pagkakamaling ginawa ko. Hindi ko makikilala kung ano ang dapat kong itama ngayon. Sandaling natahimik ang nilalang. At pagkatapos, ngumiti ito. Isang malamig, mapanganib na ngiti. Kung ganoon, haharapin mo ang bunga. Biglang sumabog ang alaala. Ang liwanag ay nagkawatak-watak. Ang eksena ay naglaho.
At si Aling Sela ay muling bumalik sa kasalukuyan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang harapan, nakatayo ang nilalang. Hindi na bahagi ng alaala, kundi bahagi na ng realidad. At ngayon, sabi nito, wala ka nang matatakbuhan. Biglang kumilos ito. Mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ngunit bago pa ito makalapit, isang liwanag ang sumiklab sa paligid. Mula sa likod, mula sa lagusan. Hindi siya nag-iisa. Napalingon ang nilalang. At doon, lumitaw si Lirael. Hawak ang binhi ng liwanag, mas maliwanag kaysa dati. At sa sandaling iyon, muling nagbago ang balanse. Hindi na ito laban ng isa, kundi laban ng dalawang liwanag. Laban sa aninong isinilang mula sa pagkakamali. Ang hangin sa paligid ng lagusan ay muling nagbago. Hindi na ito tulad ng katahimikan ng kagubatan, ni ng panlilinlang ng alaala. Ito ay isang tensyon, isang paghihintay na tila may puputok anumang sandali. Nakatayo si Aling Sela at Lirael, magkatabi. Sa kanilang harapan, ang nilalang ay hindi na nagtatago sa anino. Mas malinaw na ang anyo nito ngayon. Hindi pa rin ganap na tao, ngunit hindi na rin lubos na anyong anino. Ang katawan nito ay tila pinagsama ng liwanag at dilim, ngunit ang nangingibabaw ay ang malamig na kadiliman. Dalawa na kayo, sabi nito. Bahagyang may himig ng pangungutya, ngunit hindi pa rin sapat. Mahigpit na hinawakan ni Lirael ang binhi ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pag-aalinlangan. Hindi namin kailangan maging sapat, sagot niya. Kailangan lang naming tumayo. Bahagyang napangiti ang nilalang. Ang tapang na walang lakas ay walang silbi. Sa isang iglap, kumilos ito. Ang paligid ay tila nahati. Ang hangin ay napunit sa bilis ng galaw nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili si Aling Sela. Itinaas niya ang kanyang kamay. At ang liwanag mula rito ay hindi na lamang depensa. Ito ay naging anyo. Isang malinaw na alon ng enerhiya na sumalubong sa pag-atake. Sumabog ang puwersa sa pagitan nila. Ang lupa ay bahagyang yumanig. Ang mga puno sa paligid ay kumaluskos kahit walang hangin. Napaatras ang nilalang, hindi nasugatan. Ngunit hindi na rin ito ngumiti. May natutunan ka, malamig nitong sabi. Hindi sapat, sagot ni Aling Sela. Ngunit mas mabuti kaysa dati. Sa likod niya, lumapit si Lirael. Dahan-dahan niyang inilapit ang binhi ng liwanag sa pagitan nila. At sa sandaling iyon, nagbago ang liwanag. Hindi na ito dalawang hiwalay na pinagmumulan. Ito ay naging iisa. Mas maliwanag, mas matatag, mas buhay. Napansin iyon ng nilalang. At sa unang pagkakataon, may bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Hindi ito posible, sabi nito. Hindi sa kalagayan ninyo. Hindi sa nakaraan mo. Tahimik si Aling Sela. Ngunit sa loob-loob niya, may isang bagay na tuluyang nagbago. Hindi na niya tinatakasan ang kanyang pagkakamali. Hindi na niya ito itinatanggi. Tinanggap niya ito. At doon nagsimula ang pagbabago. Ang nakaraan ko, sabi niya,
ay hindi na tanikala, kundi gabay. Biglang sumiklab ang liwanag. Mas malakas kaysa dati. Napaatras ang nilalang. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ito napigilan, kundi bahagyang nasugatan. Isang maliit na bahagi ng kanyang anyo ang tila napunit, naglaho sa liwanag. Umalingaw-ngaw ang isang tunog, hindi sigaw, ngunit isang uri ng pagkabigla. At yan, sabi ni Lirael, ang hindi mo inaasahan, ngunit hindi patapos ang laban. Biglang nagbago ang anyo ng nilalang. Mas lumaki. Mas naging buo. At kasabay nito, dumilim ang kalangitan sa itaas ng lagusan. Hindi ito natural. Ito ay tinatawag. Mula sa malayo, may mga presensyang papalapit. Mas marami. Mas mabigat. Hindi ito laban na matatapos dito, sabi ng nilalang. Hindi ako nag-iisa. Hindi kailanman. Mahigpit na napahawak si Lirael sa liwanag. Nararamdaman niya ang paparating. At hindi rin kami, sagot niya. Napatingin siya kay Aling Sela. At hindi na kailanman magiging mag-isa. Sa sandaling iyon, ang lagusan sa likod nila ay muling kumislap. Mas maliwanag. Mas aktibo. Parang tumatawag. Parang naghihintay. Napansin iyon ni Aling Sela. At ang lagusan, bulong niya. Hindi lamang ito daan papunta sa nakaraan. Napatingin si Lirael. Kundi sa susunod na hakbang. Unti-unting nagliwanag ang mga simbolo sa bato. Mas malinaw. Mas buhay. At kung hindi natin haharapin ang pinagmulan, patuloy ni Aling Sela, hindi matatapos ito. Sa harap nila, muling naghanda ang nilalang. Mas mapanganib, mas determinado. At kung papasok kayo, sabi nito, hindi na kayo makakabalik. Tahimik ang dalawa, ngunit hindi na sila nag-alinlangan. Magkasabay nilang tiningnan ang lagusan. At pagkatapos, ang isa't isa. Handa ka na ba? Tanong ni Lirael. Huminga ng malalim si Aling Sela. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, wala na siyang tinatakasan. Oo, sagot niya. At sa sandaling iyon, sumugod ang nilalang. Kasabay nito, sumiklab ang liwanag. At ang lagusan ay tuluyang nagbukas. Sa sandaling nagbukas ang lagusan, tila nahati ang mundo. Ang liwanag at dilim ay nagsalpukan sa isang puwersang hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ang hangin ay umalingaw-ngaw, ang lupa ay kumibot, at ang mismong espasyo sa paligid nila ay tila napunit. Parang ang realidad ay sumusuko sa bigat ng kapangyarihang naglalaban. Sa gitna nito, hindi umatras sina Aling Sela at Lirael. Magkatabi, magkasabay, magkaibang pinagmulan, ngunit iisang layunin. Ngayon na, sabi ni Lirael, mahigpit ang hawak sa binhi ng liwanag. Hindi na sumagot si Aling Sela. Sa halip, sabay nilang inilabas ang kanilang lakas. Ang liwanag ay hindi na lamang sumiklab. Ito ay naging isang buo, isang matinding sinag na tila may sariling kalooban. Hindi lamang enerhiya, kundi isang puwersang nagmumula sa paniniwala, sa pagtanggap at sa sakripisyo. Sumalubong ang nilalang. Hindi ito umatras. Hindi ito nagdalawang isip. Sa halip, sinalubong nito ang liwanag na parang isang unos ng kadiliman.
umaalon, kumakapit, sinusubukang lunukin ang sinag. At sa loob ng ilang sandali, walang malinaw na nananaig. Ang liwanag ay lumalaban. Ang dilim ay sumasakop. Ngunit sa gitna ng banggaan, unti-unting nagbago ang direksyon ng laban. Hindi mo pa rin nauunawaan, sabi ng nilalang. Ang tinig nito ay tila nahahati sa pagitan ng galit at pagkayamot. Ang liwanag ay palaging nauubos. Humigpit ang hawak ni Lirael. At ang dilim, sagot niya, umaasa lamang ito sa takot. Biglang lumakas ang liwanag mula sa binhi. Ngunit hindi ito nagmula sa lakas lamang. Ito ay sumagot sa kanilang damdamin, sa kanilang pagpili, sa kanilang pagtanggi na sumuko. Sa tabi niya, napapikit si Aling Sela. Sa kanyang isipan, muling dumaan ang kanyang nakaraan. Ang sugatang diwata na hindi niya nailigtas. Ang desisyong nagbukas ng kadiliman. Ang mga taon ng pag-iwas. Ang takot. Ang pagsisisi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya iyon tinakasan. Tinanggap niya ito at doon, nagbago ang lahat. Hindi ko nababawiin ang nangyari. Mahina ngunit malinaw niyang sabi. Ngunit hindi ko na rin hahayaang maulit ito. Sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa kanya ay nagbago. Hindi na ito basta lakas. Ito ay naging matatag. Hindi na umaalon. Hindi na nanginginig. Isang liwanag na hindi na naghahanap ng kapalit, kundi handang tumayo. Napansin iyon ng nilalang at sa unang pagkakataon, nagkaroon ng takot sa mga mata nito. Hindi ito dapat. Hindi nito natapos ang salita dahil sumabog ang liwanag. Hindi marahas. Hindi mapanira. Kundi malinaw, tuwid, at hindi matitinag. Tinamaan ang nilalang. Hindi ito sumigaw. Hindi ito lumaban. Sa halip, unti-unti itong naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Parang aninong tinabunan ng araw. At sa huling sandali, isang mahinang tinig ang naiwan. Hindi ito ang wakas. At pagkatapos, wala na. Tahimik ang paligid. Unti-unting humupa ang liwanag. Ang lagusan ay nanatiling bukas, ngunit hindi na magulo. Hindi na mapanganib. Dahan-dahang bumalik ang hangin. Ang kagubatan ay muling huminga. Napahawak si Lirael sa kanyang dibdib, mahina, ngunit buhay. Tapos na ba? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Aling Sela. Sa halip, tumingin siya sa lagusan, sa liwanag, sa katahimikan. Hindi pa, sabi niya. Ngunit nagsimula na. Napatingin si Lirael sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Aling Sela. Ang kadilimang iyon, hindi lamang isang nilalang. Isa itong bunga ng mga desisyon, ng mga pagkakamali, ng mga bagay na hindi tinapos. Tahimik si Lirael. At ngayon, patuloy niya, nagsimula na tayong itama iyon. Unti-unting lumapit si Lirael. Tumingin sa lagusan. Kung ganoon, kailangan nating magpatuloy. Tumango si Aling Sela. Magkasama, sa sandaling iyon, ang binhi ng liwanag ay muling kumislap. Ngunit
Hindi na tulad ng dati. Mas tahimik. Mas malinaw. Parang hindi na ito naghahanap ng laban, kundi ng direksyon. Dahan-dahan silang lumakad, palapit sa lagusan. Hindi bilang mga tumatakas, kundi bilang mga handang humarap. Sa likod nila, ang kagubatan ay nanatiling buhay, tahimik, ngunit gising. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang balanse ay muling nagkaroon ng pag-asa. Hindi dahil sa lakas, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa dalawang nilalang na piniling harapin ang kanilang nakaraan at gawing liwanag ang kanilang pagkakamali. At sa pagpasok nila sa lagusan, hindi natapos ang kwento. Doon pa lamang ito tunay na nagsimula. Ang lagusan ay hindi tulad ng inaasahan. Walang ingay, walang unos, walang kaguluhan. Sa halip, sinalubong sina Aling Sela at Lirael ng isang katahimikan na tila may lalim. Isang katahimikang hindi nakakatakot, kundi nagmamasid. Ang liwanag sa paligid ay hindi nakakasilaw. Ito ay malambot, parang yakap. Habang sila'y unti-unting lumalakad, napansin ni Lirael na ang sugat sa kanyang likod ay unti-unting nagsasara. Hindi dahil sa gamot, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa lugar na iyon. Ang mundo, bulong niya, hindi na ito ang dati. Tulad din natin, sagot ni Aling Sela. Tahimik silang nagpatuloy hanggang sa marating nila ang isang malawak na espasyo, isang parang na walang hanggan, kung saan ang liwanag ay tila nanggagaling sa mismong lupa. At sa gitna nito, may isang puno. Hindi pangkaraniwan. Ito ay matangkad, matanda, at ang mga sanga nito ay tila umaabot sa langit. Ang mga dahon nito ay kumikislap, parang mga bituin na bumaba sa lupa. Napahinto si Lirael. Ang punong pinagmulan, mahina niyang sabi. Napatingin si Aling Sela. Ito ba ang kung saan nagsisimula ang lahat? Sagot ni Lirael. Dahan-dahan silang lumapit. Habang papalapit, mas nararamdaman nila ang enerhiya, hindi mabigat, kundi puno ng buhay. Ngunit sa ilalim ng liwanag, may bakas ng dilim. Hindi malakas, ngunit naroon. At iyan ang problema, sabi ni Aling Sela. Tumango si Lirael. Hindi ganap na nawala ang kadiliman. Dahil hindi ito basta mawawala, sagot ng matanda. Hanggat may natitirang bahagi nito. Tahimik silang tumayo sa harap ng puno. At doon, napansin nila. Sa mismong ugat ng puno, may isang maliit na bahagi na tila nasira. Isang piraso ng kadiliman ang kumakapit dito, parang sugat na hindi pa gumagaling. Kung hindi ito malilinis, sabi ni Lirael, bababalik ang lahat. Huminga ng malalim si Aling Sela. At kung lilinisin natin ito, may kapalit, dugtong ni Lirael. Tahimik silang nagkatinginan. Pareho nilang alam. Hindi ito magiging madali. At hindi ito walang mawawala. Dahan-dahang inilabas ni Lirael ang binhi ng liwanag. Sa pagkakataong ito, hindi ito kumikislap ng marahas. Ito ay tahimik, handa. At ito, sabi niya, ang susi. Ngunit bago pa niya ito mailapit, hinawakan siya ni Aling Sela. Hayaan mo ako. Napatingin si Lirael sa kanya. Hindi, agad niyang sagot. Ito ang tungkulin ko. Hindi na, mariing sabi ni Aling Sela.
Sa kanyang mga mata, walang pag-aalinlangan. Matagal ko nang dinadala ang pagkakamaling ito. Panahon na, ako naman ang magtama. Tahimik si Lirael. Hindi siya sumang-ayon. Ngunit hindi rin siya tumutol. Dahan-dahang inilapit ni Aling Sela ang kanyang kamay sa sugat ng puno. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang lahat. Ang sakit, ang takot, ang galit, ang kadiliman na minsan ay nakawala dahil sa kanya. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, niyakap niya ito. At hindi kita lalabanan, bulong niya, kundi tatanggapin. Sa sandaling iyon, nagbago ang enerhiya. Ang kadiliman ay hindi na lumaban. Unti-unti itong kumilos. Hindi pa alis, kundi papasok. Papunta kay Aling Sela. Nanlaki ang mata ni Lirael. Hindi Ngunit huli na. Ang kadiliman ay unti-unting pumasok sa katawan ng matanda. Hindi ito marahas. Hindi ito mapanira. Ngunit mabigat. Napakabigat. Napapikit si Aling Sela. Sa loob ng kanyang isipan, muling bumalik ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Hindi siya tumakas. At sa gitna ng dilim, may isang maliit na liwanag, hindi malakas, hindi nakakasilaw, ngunit matatag. At ito, mahina niyang sabi, ang pinili kong dalhin. Sa labas, unti-unting nagliwanag ang kanyang katawan. Ang kadiliman ay hindi na kumalat. Ito ay nanatili sa loob, nakapigil, nakontrol, napatahimik. Dahan-dahang bumagsak si Aling Sela sa kanyang tuhod. Agad siyang sinalo ni Lirael. Ginawa mo! Nanginginig na, sabi niya. Bahagyang ngumiti ang matanda. Hindi ko ito tinapos noon. Ngayon, tapos na. Unti-unting nagliwanag ang puno. Ang sugat nito ay nagsara. Ang liwanag ay naging mas malinaw, mas buo. At kasabay nito, nawala ang bakas ng kadiliman. Tahimik ang paligid. Ngunit sa katahimikang iyon, may kapayapaan. Hindi perpekto, ngunit sapat, mahigpit na hinawakan ni Lirael ang kamay ni Aling Sela. Hindi kita iiwan, ngumiti ang matanda. At hindi mo kailangan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi sa kahinaan, kundi sa pahinga. Sa wakas, ang bigat na matagal niyang dala ay naibaba na. Sa gitna ng liwanag ng punong pinagmulan, isang bagong simula ang isinilang. Hindi na may takot, hindi na may pag-iwas, kundi may pagtanggap. At sa ilalim ng punong iyon, ang isang matandang babae at isang diwata ay naging bahagi ng isang kwento na hindi na kailangang itama dahil natutunan na itong unawain. Wakas.